Isang pangulo, isang impeachment complaint, at isang desisyon ng Kongreso na tuluyang nagbasura sa kaso. Pero ang tanong, hustisya ba ang nanaig o politika ang tunay na nagwagi? Sa gitna ng mainit na diskusyon, alegasyon at batuhan ng opinyon, tuluyang ibinasura ng plenaryo ng Kongreso ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ang tunay na nangyari sa loob ng Kamara? Bakit mabilis itong natapos? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa pananagutan ng mga nasa kapangyarihan? Ito ang kwento. Ito ang paliwanag. Ito ang katotohanang kailangang maintindihan ng bawat Pilipino. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Kahapon Pebrero 10, 25, isang makasaysayang pangyayari sa politika ng bansa ang muling umalingaw-ngaw sa ating Kongreso, ang pagbasura sa impeachment complaints laban kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o mas kilala bilang BBM ng House of Representatives sa kanilang plenaryo. Sa simula pa lang, ang mga reklamo laban kay BBM na inihay ng mga abogado, aktivista at iba pang concerned citizens ay tumawag ng pansin dahil sa seryosong paratang, pagka-betrayal ng public trust, korupsyon, paglabag sa konstitusyon at iba pang malalaking issue. Pero bago umabot sa plenaryo, unang tiningnan ito ng House Committee on Justice. Matapos ang 3 araw ng deliberasyon, ang komite ay nagdesisyon na ang 2 impeachment complaints ay kulang sa ebidensya at hindi sapat ang substance para ituloy ang proseso. Sa botong 39-4, binaliwala ng panel ang nasabing mga reklamo dahil insufficient in substance, ibig sabihin, wala talang matibay na factual basehan na nagpapakita ng direktang paglabag ni BBM sa batas o konstitusyon. Pagkatapos ang committee report ay opisyal na isinumite sa plenaryo ng Kamara para sa puntong desisyon. Sa plenaryo, overwhelming majority ng mga mambabatas ang bumoto pabor sa pagbasura ng impeachment complaints ni Pangulong Marcos. Ang resulta, hindi na magpapatuloy ang proseso niyan. Ang impeachment complaints ay opisyal na tinapon o nikonsintina sa floor ng House. At ayon sa mga umiiral na panuntunan ng impeachment process, ang Pangulo ay hindi maaring harapin ang isa pang impeachment complaint para sa susunod na 1 taon mula sa petsa ng pag-dismiss. Si Pangulong Marcos mismo ay nagkomento na ang mga impeachment complaints ay isang distraction lamang, isang bagay na sumasagabal umano sa kanyang trabaho at mga proyekto para sa bansa. Ayon sa kanya, dahil wala namang matibay na ebidensya, ito ay political move at hindi tunay na usapin ng batas. Bakit naging malaking balita ito? Ito ang kauna-unahang impeachment complaints na ganito kalaki ang atensyon laban sa isang pangulo sa kasalukuyang administrasyon. Ipinapakita nito ang lakas ng politika sa Kongreso at kung paano gumagalaw ang mga partido at alyansa. At higit sa lahat, ito ay patunay na sa proseso ng impeachment, hindi sapat ang paratang o opinyon. Kailangan talagang matibay na ebidensya para umusad ang usapin. Sa kabila ng pagkabigo ng impeachment na magpatuloy laban kay BBM, nananatili ang usapin sa pananagutan ng mga nasa mataas na posisyon. Ipinapaalala nito sa ating lahat na ang demokrasya ay hindi lamang balota, kundi pati-pati ang proseso at pamantayan ng batas. Ano kaya ang susunod na kabanata ng politika sa Pilipinas? Yan ang ating susubaybayan dito sa channel. Mga ka-edocs, sa papel, malinaw ang desisyon ng Kongreso. Ibinasura ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil kulang umano sa ebidensya, legal, procedural, ayon sa patakaran. Pero sa isang demokrasya, hindi sapat na tanungin kung legal ang isang desisyon. Mas mahalagang tanong, makatarungan ba ito? Mabuluhan ba ito sa pananagutan ng kapangyarihan? Dito nagsisimula ang mas malalim na usapan. Ang impeachment ay hindi criminal trial. Hindi ito guilty beyond reasonable doubt. Ito ay political accountability mechanism, isang paraan para masilip, mausisa at mapanagot ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kapag sinabi ng Kongreso na kulang sa ebidensya, ang tanong ay, kulang para saan? Para agad humusga? O para man lang imbestigahan ng masinsinan? Kung ang impeachment ay binabasura sa unang yugto pa lamang, nawawala ang mismong layunin nito.
ang pagbukas ng katotohanan sa harap ng publiko. Sa realidad ng politika, ang Kongreso ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas. Ito rin ay larangan ng alyansa, utang na loob, at kapangyarihan. Kapag ang Pangulo ay may matibay na suporta sa Kamara, ang impeachment ay nagiging halos imposibleng umusad kahit pa may mga seryosong tanong na kailangang sagutin. At dito nagiging sensitibo ang usapin. Ang impeachment ba ay proteksyon ng bayan o proteksyon ng administrasyon? Sa mata ng karaniwang Pilipino, malinaw ang impresyon, kung may kapangyarihan ka, mahirap kang galawin. Hindi man ito ang intensyon ng Kongreso, ito ang pakiramdam na naiwan sa publiko kapag ang mga reklamo ay mabilis na tinatapos, walang malalim na pagdinig, walang detalyadong pagsusuri na bukas sa sambayanan. At sa isang bansang may mahabang kasaysayan ng katiwalian, ang tiwala ng tao ang unang nasasakripisyo. Discard ba o demokrasya? May nagsasabing ang impeachment ay distraction, na mas dapat magtrabaho ang gobyerno kaysa mag-aksaya ng oras sa politika. May punto. Pero sa demokrasya, ang pananagutan ay hindi distraction. Ito ay bahagi ng trabaho. Kung ang bawat tanong ay ituturing na istorbo at ang bawat reklamo ay agad na ibabasura, unti-unting nagiging tahimik ang check and balance hanggang sa tuluyang mawala ang boses nito. Ang issue dito ay hindi lang kung inosente o hindi ang Pangulo. Ang mas mahalagang tanong, may espasyo pa ba sa ating sistema para sa tunay na pagsusuri ng kapangyarihan? O sapat na ang numero sa Kongreso para tapusin ang usapan? Dahil sa dulo, ang impeachment ay hindi lang laban sa isang tao. Ito ay salamin ng kung gaano katibay ang ating demokrasya. At kung ang salaming iyon ay patuloy nating binabasag, baka dumating ang araw na wala na tayong makita, kundi ang kapangyarihang walang pananagutan. Kung ikaw ang tatanungin, tama bang ibinasura ng Kongreso ang impeachment laban kay Pangulong BBM dahil kulang sa ebidensya? Dapat pa rin ba itong naimbestigahan hanggang dulo para sa transparency at accountability? Ilagay ang sagot mo sa comments, respeto sa opinyon ng bawat isa. Diskusyon ito, hindi bardagulan. Kung gusto mong mas maintindihan ang impeachment process at ang mga implikasyon nito sa ating bansa, like, share, at mag-subscribe sa aming channel. I-comment din kung ano ang opinyon mo tungkol sa desisyon ng Kongreso. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.